أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tunay nga po na ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauuko lamang kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng alamin. Mga kapatid ko at mga kaibigan ko, welcome po sa aming programa dito sa Kape Talakayan. At binabati po namin kayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang hapon po sa inyong lahat. Muli po, ito po ang kapatid na kapatid na Nay Manino. At makakasama po natin muli sa talakayan ito ang ating pong kapatid na Rashid Indasan. Karahid. Assalamualaikum sa mga pong kapayapaan. Ito po si Rashid Indasan. Welcome po sa Kape Talakayan. Welcome po sa mundo ng comparative religion. Ano po, sa masigla na napag-aaralan, natatalakay ang akida, ang doktrina ng pananampalataya, ang comparative religion. So welcome po muli. Ang ganda ng paksa natin ngayon tungkol sa ang baboy. Kaya inaabangan ko ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga duhat sa Saudi Arabia, sa Qatar, sa Dubai, yung mga nagdadawa, inaantay nila itong kasagutan nito. Ipinupugol ito ng mga masasabi nating ilang sekta ng Kristiyano. Yes, ako. Mga evangelicals, born again, Baptist, na nagtatanong, bakit sa mga Muslim kayo ayaw niyo kumain ng baboy? Hindi na bawal ang baboy. Tatalakayin natin yan. Maganda yung paman, Yes. kapatid natin, bago natin talakayin, at talakayin muna natin yung sa panig natin sa ating kamusliman. Bakit sa ating mga Muslim ay mahigpit na itinatagubin natin o itinatagubin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na huwag kakain ng laman ng baboy? Unang-unang tigil sa lahat, ang ating pong batayan, walang iba kundi ang Quran al-Karim, ang Quran na huling kapahayagan ng nag-iisang Diyos na tunay na walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin mula ng siya'y ginawang sugo hanggang sa araw ng paghukom, nag-iwan sa atin ng pinakamahalaga na patnubay para sa atin sa katatagumpay po natin sa mundong ito, higit sa lahat sa kabilang buhay. Ang sabi po ni Allah sa kanyang kitab, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla lighayri Allahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu. Forbidden to you for foods, pasensya na kayo, minamalato tayo ng konti, are al-mayta, dead animals, yung botcha, yung patay na hayop, kakainin pa, bawal po yun ng Diyos, bawal po ni Allah. Ang dugo at ang karne ng baboy at ang mga yaong mga and that on which Allah's name has not been pronounced while slaughtering, na kapag in-slaughter mo, ginatay mo, binanggit ay pangalan ng Diyos-Diyosan o anumang pagkain na hinahin sa Diyos-Diyosan, utos po ng Diyos. Bawal po yun sa mga manlulungkot. So, ibig sabihin ka, Rashid, utos din pala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, huwag kakain ka ng dugo, huwag kakain ng mga patay na hayop, kagaya ng botcha, at most especially, yung mga pagkain na hinandog sa Diyos-Diyosan. Of course, kasama doon ng baboy, no? Opo. Siyempre, palibasa tayo ay mananampalataya, sumasampalataya tayo sa kapahayagan na ipinating sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo, ang sasabihin lang natin, bilang mananampalataya, وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. We hear and we obey. Aming narinig, aming susundin. Hindi natin kinu-question. Ito yung gusto ng Diyos eh. Kumbaga, Rashid, sa madaling salita, si Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos ang siyang lumikha sa atin. Alam niya kung ano yung bagay na makakasama sa atin at alam niya kung anong makakabuti sa kanyang mga nilalang. Sa panahon natin, higit sa lahat, Opo. alam na natin ngayon ang karunungan, ang hikma, ang wisdom,
kung bakit niya ibinawal ang mga nabanggit nating mga hayop. Opo. No, lalo na yung dead meat, patay, botcha. Pati kasama na yung baboy. Alam na natin ngayon, no, huwag na natin pag-usapan, alam na rin ng tao yan. Yung scientific Maraming evidence. sakit na ipaparating ang baboy. Pagkagayon pa man, ang iniingatan natin dito, ang ipinapahayag natin dito, ano mang ipinagbawal ng Diyos. Kapag nilabag mo, nagkakasala. Totoo po. Ngayon, kung magpaliwanag itong mga ibang pastor, Opo. ibang sekta, katulad ng Baptist, katulad ng Born Again, kasama lang dating daan, kasama lang iba, lalo na yung Katoliko. Para bang wala nang bawal? No? Iba, walang bawal eh. Yun na po mahirap. Kung ngayon, isa-isayin natin, babasa tayo ng talata na paano bagang, alam mo yung ibang approach, lalo sa Christian theology. Opo. Ano papansin ko talaga? Napakahilig nila sa isang Talata na. katulad ng ginagamit kong example sa, kumbaga sa hukuman, circumstantial evidence. Evidence. Nabasa dyan, 10:30. Ako at ang Ama isa. Oh, kita mo, Diyos Kristo. Nabasa dyan, 14:6. I am the way, the truth, and the life. Kita mo, Diyos siya. Diyos Kristo. Malabo eh. Ngayon, ganito rin, pati sa Bible. 10 ngayon, ano pong batayan? 2 talata ang babasahin natin. Ito natin pag-aralan. Simulan mo yung sinasabi sa Marcos na muna siguro tayo. Opo, sa Marcos. No? Kasi dalawang bagay kasi ito na kahit minsan nakakatulog din yung ibang bukat ng tanong. Kaya aminado rin yung O makinig kayo ha. Yes. Yung mga, kandali lang, binasa natin ng Quran o kayong mga duat, lalo na yung hindi naniniwala sa comparative religion. O halimbawa, binasa mo ang Quran, tinanong sa'yo ng born again, bakit bawal ang baboy? Malinaw na hindi na bawal ang baboy sapagkat nilinis na raw. Nako. O ngayon, binasa mo yung talata ng Quran, katulad kanina. Kung sabihin sa'yo ngayon, ikaw na duha, ikaw na nagdadawa, Quran yun. Lalo na, pagdating daan, yung mga Lipolis ni Gasoriano, kayo naman mga Muslim, may sarili kayong batayan, Quran, sabi naman, Biblia, o paano nyo sagutin nyo? Paano kayo makikipag-argumento sa isang sarado ng isip? Ayaw ng pakinggan yung nasa loob ng Quran. Sasabihin sa inyo, iyan ang nakalagay sa Quran eh. Hindi naman kami naniniwala sa Quran kaysa Biblia. Malinaw na ang baboy pwede nang kainin. O, tatamimi ka na lang ba? Hindi po. Dito sa University of Kapitalakayan, tingnan nyo, may sipa, may palo. Hindi totoo. Sa Biblia, pwede nang kainin ng baboy. Ngayon, mga ngatwiran tayo sa pamamagitan ng Biblia. Napatutunayan natin sa paggamit ng Biblia, mali ang tinuturo ng ilan na ang baboy daw ay pwede na Kainin. Basahin po muna natin dito ang nasa Marcos 7:19. Sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at ito'y nilalabas sa tapunan ng dumi. Sa ganito, nililinis niya ang lahat ng pagkain. Ngayon, meron muna tayo gustong basa. Itaas lang natin muna, Brother Knight. Kasi ito may patungkol sa Talatang 15. Walang anumang nasa labas ng tao. Itaas pa rin natin. Patungkol to sa mga sinasabi ng ulpo. Sa 5, basahin. Sa 5. Kaya siya ay tinanong ng mga pareseo at ng mga iskriba. Ito po yung sa kapanata 7 ng Marcos, ha? Apo, Okay. ng mga iskriba. Bakit ang inyong mga alagad ay hindi lumalakad ayon sa tradisyon ng matatanda, kundi kumakain ng tinapay na marumi ang mga kamay? Sandali lang. Meron palang tradisyong binabanggit ng mga Hudyo. Apo. Tradisyon ng mga matatanda. At dito sa Biblia, ay sa mga tradisyon dito, paghugas ng kamay Yes. bago kumain. Sa pamamagitan ng tradisyon na yun, inaakusahan nila na nagkakamali ang mga alagad ni Kristo sapagkat sila kumakain na hindi mo na naghugas ng kamay. Diba? So ito pala, dahil sa paghugas ng kamay, nagsimula eh. Kaya,
Ang sabi naman ni Jesus, ayon sa sumunod nito, anong sinabi? Ang sabi niya po dito, sa talatang 15, diretsong nabasa sa Okay. 15, walang anumang nasa labas ng tao na pagpasok sa kanya ay nakakapagparumi sa kanya, kundi ang mga bagay na lumalabas sa tao ang nakapagpaparumi sa tao. Tuloy. Kaya, kung ang sino man ay may pandinig na ipandidinig ay makinig. Listen to this also. Okay. Nang iwan niya ang maraming tao at pumasok siya sa bahay, tinanong siya ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. Sinabi niya sa kanila, kayo rin ba ay hindi nakakaunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakapagparumi sa kanya? Sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at ito'y nilalabas sa tapunan ng dumi. Sa ganito, ililinis niya ang lahat ng pagkain. Yung iba, kung basahin ito, kasi meron nga naman ibang translation, mabibasa mo gano'n. Opo, dito po tayo sa Halimbawa, sa Christian, sa Contemporary English Version. basahin po natin sa Contemporary English Version. Sa 7:19, ang sabi po dito, it does not go into your heart, but into your stomach, and then out of your body. By saying this, Jesus meant that all foods were fit to eat. By saying this, Jesus mean that all foods fit to it. Dinagdag yun eh. Dinagdag yun sa translation eh. Jesus meant that all foods are clean to eat, ng lahat ng pagkain ay malinis na, pwede nang kainin. Wala namang ganun eh. At saka Karashid, bilang patunay na dinagdag, yung sa ditong unclean, kasi yun yung pinakatukoy, isang manuscript at ibinagdag. Yan. Diba tayo sa Contemporary English Version? Sa Manuscript add. o dinagdag. Samantalang sa binasa natin kanina. Halimbawa dito sa King James Version, 1611, na napaka-paborito ng mga Baptist. Hoy Baptist, makinig kayo. Because it entered not into his heart, but into the belly, and goes out into the drought, purging all meats. Sa Bagong King James Version, because it does not enter into the heart, but into the belly, and goes out into the waste bowl, purifying all foods. Ibig sabihin, Apo. mali ang interpretation ng ibang pastor. Nag-relate doon sa ibang translation na sa pamamagitan na ito, ng ibig sabihin ni Jesus, ilinis na ang lahat ng pagkain, pwede na ang lahat ng pagkain. Mali. Ang naglilinis na tinutukoy doon, katulad dito sa Biblia ko, ang bagong kong Biblia. Basahin ko. Sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at ito'y inilalabas sa tapunan ng dumi. Sa ganito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Yung iba magpaliwanag, yung salitang niya si Jesus yun. Hindi ang tumutukoy na lumilinis ng lahat ng kinakain ipinapasok sa katawan, yung daanan ng dumi o yung bituka na siyang nag-aalis ng mga pagkain, nutrients na papakinabangan nating katawan, at yung mga waste products, yun yung dumadaan sa daanan ng dumi. Sa mga katuwid, ang naglilinis ng pagkain, isinusubo, pinapasok sa loob ng katawan. Yung bituka, hindi si Jesus na nagsabing malinis na ang lahat ng pagkain kasama ng baboy. Walang ganon. At in fact, Rashid, pag binasa natin yung translation na to, ito ay interlinear, basahin ko muna yung pagkakasabi ng interlinear. Because it enters not into the heart, but into the belly and pass into the sink, purifying all the food. Oh, kita mo? Purifying all the food. What are those food? Inside. Yung bawel, binabit ko yung bawel. O, daanan ng dumi. Doon, pag kumain ka sa bituka, lilinis na. Ibig sabihin, masasala na yung dapat salahin. Doon sa bituka, inilalabas yung mga hindi na papakinabangan ng pagkain ng katawan natin, at napipurify
Opo. Yung napapakinabang, yung mga nutrients, sustansya, naiiwalay naman. Kumbaga, ilalagay sa ibang parte ng ating katawan upang tayo makinabang. Yun po yun. Hindi po kailanman na mababasa mo, lalo na sa original Greek, o sa tunay na diwa ng Biblia, na pinintulot ng Kristo, na sinabi niya, hikisala, okay nang kumain ng baboy, wala na yan, malinis na yan. Hindi po ganon. Kaya nga, karasin, sasalin nga ng magandang balita Biblia, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idudumi. Oh, Idinudumi. idudumi. Hindi malinis yung baboy. Walang nakasaad yan, ng baboy malinis na. Wala po. At pwede nang kumain ng baboy. At saka in fact, karasin, hindi kinilala ni Kristo na ang mga pagkain ay pinagbabawal sa lumang tipan ay pagkain. No. Kundi yung kinikilala niya lang ng mga pagkain na pinapahintulutan ng kainin, yung mga pagkain na pwede sa lumang tipan. Bakit? Kasi bakit? Biblically biblical speaking. Bakit kamo Rashida? Kasi pag binasa natin, una ha, basahin muna natin dito. Sabi dito ni Pablo, bagamat sulat to ni Pablo, okay? Pag binasa natin yung Galatia 4:4, na sabi dito, subalit dumating ang kaganapan ng kapanahunan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. So ito pa lang si Kristo, ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Sa makatwid. Dahil ipinanganak siya sa ilalim ng kautusan, sa makatuwid, hindi niya kokontrahin yung mga kautusan na naroon sa lumang tipan at mas lalo na yung patungkol sa pagkain. Katunayan, ayon sa sumulat ng mga talatang ito, Oo. sa tinatawag na New Testament, iba nung nangaral si Kristo Opo. sa Jerusalem, sa harapan ng mga Hudyo, ay meron siyang sinabi sa Mateo 5. Ano yun? Yes. Basahin po natin ang nasa Mateo 5, talatang 17. Huwag ninyong isipin kung magito ako upang sirain ang kautusan. Pag sinabing kautusan, Karasid, ginamit dito sa Greek ay nomos. Mali ka, kung Suryano ha? Oo. Kautusan daw ni Kristo to, mali. Nomos. Kung Suryano talaga. Pag sinabing Karasid na nomos, hindi siya partikular dito lamang sa kautusan na nasa bagong tipan, kundi partikular sa lahat ng kautusan. Yes, kaya nasisirain. Think not that I come to destroy the law Tapos pag pertaining to the law of Moses yes, totoo po yun. and At mga propeta. Ibig sabihin, ito yung mga propesiya patungkol sa pagdating ng Mesayas. Ganun kasi interpretation dito. Pero magkagay pa man, hindi na natin tatalakan ito. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. halina. So ngayon, yung isang talata tapos na tayo. Kaya nga, Rashid, may babala nga sa mga... Ngayon, meron pa silang ginagamit. Eh. Meron pa silang ibang ginagamit. Oo. Yung nasa Gawadis. Pag tinalakay natin yung Joel. Rashid. Actually, Rashid, paliwanan natin ano yung magiging problema ng interpretation dito mamaya. Pag tinignan kasi natin, Rashid, yung dito sa Gawadis, madalas kasi nila itong ginagamit. Kasi sabi nito, kasi tanda natin, pag binasa natin yung disco, sabi mo na yung para maunawaan ng ating mga kapatid. Parang itanong din natin na daya, sa mga duat na mahilig magdawa, paano yung ito yung pangangatwi ng pagsawats, ito yung ginamit sa inyong mga kaya nga, kung kasarado kukotin mo, halimbawa, Oo. nakipag-usap pa sa Kristiyano, okay, tama yun, ipahayag natin ang mensahe ng Quran. Kaya lang, lalo na pagdating lang nakausap mo, ayaw namin pakinggan yan. Quran nyo yan, sa inyo yan eh. May Biblia kami. O paano, tapos na kwento? Tama yun, Karasit. At saka ang mahirap nito, pag sa once pinapatunayan nila yung bawal ng pagkain ng baboy, hindi naman tayo sa doon naligsa sa amang ibang duat. Kadalasan ang ginagamit kanila, doon lang sila yung iniimiko sa Deuteronomio Kapitulo 14, Leviticus Kapitulo 11, at Isaias Kapitulo 66. Kumbaga hindi na nag-upgrade. Nasasagot yan ng mga ibang yung Sekta. na, lumang tipan na yan. Lumang tipan yan eh. Sila sasabihin nila, yung kautusan na yan, doon lang sa panahon lamang ni Moses. At hindi kasama ang mga hintil. Bakit? Sa panahon ng mga hintil, sa panahon ng mga Kristyano, kung nakita mo mga tuwira ng mga Katoliko at Evangelical, nilinis na yan, doon pa lang sa gawa, yes. Pwede nang kainin. Anong sabi? Tandaan nyo, ang talatang ito, main verses sa Bible na ginagamit ng mga Christian para patunayan ang Bible ay Pwede nang kainin. masarap. Hindi pala yung topic. Oo. Hindi natin paksa kung masarap o hindi masarap ang Bible. Pwede ba o hindi pwedeng
Pwede na bang kainin ng baboy? Yun ang paksa natin. O, pakinggan natin. Siya'y nagutom, hindi pangitain ni Pedro. Ang context nito ay sa pagitan ni Pedro at saka ni Cornelio. Si Cornelio ay isang Italiano. Ibig sabihin, isa siyang hintil. Sabi dito, siya'y nagutom at nagnais kumain, subalit samantalang inihahanda nila ito, nawalan siya ng malay. Si Pedro nawalan ng malay. Tuloy. At nakita niyang bumukas ang langit at may isang bagay na bumababa tulad ng isang mapalad na kumot na ibinababa sa lupa na nakatabing sa 4 na sulok. Tandaan nyo ha, binabasa namin itong talatang ito upang mga tuyurang kami. Kasi kung gagamitin nyo itong talatang ito, para patunayan ang baboy ay pwede ng kainin, nagkakamali po kayo. We are getting what? The biblical facts here. It doesn't necessarily mean na kami dapat maniwala ka sa sinasabi. Hindi. Yung biblical facts, tingnan natin, tama ba yung paliwanag o yung pagpapalabo ng iba sa talatang ito na okay na raw ang baboy. Alam mo, Katashi, ang mahirap yan kasi, meron kasi mga ibang pangkatong Kristiyano, sinasabi niya, nakasulat na yan, hindi mo yan matututulan eh. Ang tinatanong natin dito, gaano nga ba katotoo yung nakasulat? Yun yung lagi-laging tinatanong, gaano nga ba katotoo yung pagkaunawa niyo? Tama nga ba? Ano, bali? Kayo lang nakakaintindi ng pagbabasa, kayo lang marunong magbasa. Aba, marunong din kami magbasa. Oo. Ngayon, sa aming pagbabasa, maling-mali ang paliwanag ninyo. Oo, tama yun. Pinapalabo yung talata. Ha? By the way nga pala, alam mo, kanina binasa natin yung sinabi ni Kristo. Marami na may mga talata sa Biblia, bago mo tuloy yan. Tatandaan ninyo, may mga talata sa Biblia, yung sumulat nito, naglagay ng mga pananalita sa bunganga ni Jesus Christ, na hindi naman niya talaga sinalita. Ha? At hindi niya talaga sinabi. Halimbawa, magbigay tayo ng dalawang halimbawa. Itong nasa Marcos 2. Itong nasa Marcos 2, 25, pakitingin mo nga. Marcos 2:25. Tama ba? Sinabi sa kanya, kailanman ay iba na nabasa na ginawa niya sa gitna siya. Tuloy. Okay. At sinabi niya sa kanila, kailanman ba ay hindi ninyo nabasa ang kanyang mga kasamahan ay nagutom at nangailangan ng pagkain? Kung papaano pumasok siya sa bahay ng Diyos noong si Abiatar, ang pinakapunong pari at kumain siya ng tinapay ng paghahandog na hindi ipinahihintulot kainin maliban ng mga parit lamang at binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan. Ito ay mali. Lalabas na misquote ni Jesus Christ yung nakalagay sa tinatawag na Old Testament. Sapagkat ang patayan nito nasa unang Samuel 21, 1 hanggang 3. Hindi naman po ang tungkol to kay David eh. Hindi naman si Abiatar ang pinakapunong pari ang tinutukoy dito. Pag kinuha mo sa Old Testament, sa unang Samuel 21, ang tinutukoy dito ay si Ahimelech na pari, hindi si Abiatar. At hindi kumain si David ng tinapay. Eh bakit sinabi ni Kristo ang punong pari si Abiatar, tapos si David ay kumain ng tinapay ayon sa talata ng Marcos, which is wrong facts. Hindi po ganun ang nakalagay sa Old Testament. Isa pa, yung nasa 18 ng Lucas, na ito'y pasin natin hanggang ngayon, wala pa nakasagot. Pasahin natin, pakibasa mga ba ganun. 31, 32, 33. Pakinggan nyo. Tandaan nyo to, mga nagdadawa. Tanungin nyo to sa lahat ng pasto. Titiyakin po ni Karashi, hindi ko kayo makasagot. Ito ang mga palpak na sinabi ni Jesus according sa Bible. Na ang tanging tayo mga Muslim, hindi tayo naniniwala na si Jesus ang nagsabi nito. Jesus was misquoted. Naglagay ng mga pananalita sa bibig ni Jesus Christ na hindi naman talaga sinalita. Yung mga writers, unknown writers ng Matthew, Mark, Luke, and John.
Isinama niya ang 12 at sinabi sa kanila, tingnan ninyo, umaahon tayo tungo sa Jerusalem. At ang una at ang lahat ng mga bagay na isinusulat ng mga propeta tungkol sa anak ng tao matutupad. Sapagkat siya ibibigay sa mga hintil, siya'y bibibakin, hahamakin at luluraan. Kaniyang hahagupitin siya at papatayin ang kanilang sa ikatlong araw siya ay muling mabubuhay. Sabi ni Jesus, Apo. Magtutupad na raw yung mga bagay na isinulat ng mga propeta tungkol sa anak ng tao. Ano mangyari sa anak ng tao? Ayon daw sa sulat ng mga propeta, ang anak ng tao ay ibibigay sa hintil, bibibakin, ahamakin, luluraan, gupitin, at papatayin. At sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Saan po yan? Sinulat ng mga propeta. Ha? Yes. Eh pag sinabi mo ng propeta, particular to Old Testament, Apo. yung bang mga propeta, o meron ka bang mababasa sa Old Testament, na yung anak ng tao, ibibigay sa hintil, pahirapan, lulurahan, hahamakin, at papatay. Wala pong ganun na nakalagay. Ang ibig po sabihin, may mga salita, pananalita, na yung mga sumulat ng the so-called New Testament, naglagay ng pananalita sa bunganga ni Jesus na hindi naman niya sinabi. Marami pa yan eh. Kaya, particular doon sa baboy, babalik tayo. Walang sinabi si Jesus. Sa salitang ito, nilinis na ni Jesus ang lahat ng mga pagkain. Pwede nang kainin. At sa karasid, wala rin din namang mababasa rin doon sa Mateo Kapitulo 7. At puntaan na rin din natin yung Marcos 15 sa Mateo Kapitulo 7 na kung saan yung mga karumal-dumal na hayop na tinutukoy sa lumang tipan na pinagbabawal ng Diyos. Yun yung tinutukoy na sabi niya, nilinis na pwede na kainin. Walang ganon. Kahit kailan, pakatandaan mo tayo, mga kababayan, si Kristo ay isang Hudyo at hindi niya kokontrahin ang kautusan. Bakit? Kasi ipinanganak siya sa ilalim ng kautusan at kanyang sinabi, wala siyang sisirain na isa man sa mga kautusan. Okay. Yung Hudyo lahi yun Lahi yun. Hindi reliyon. Okay. After dito sinasabi ko isang Yes. yung lahi, hindi sinasabi ko si Kristo Judaism. Yes. Hindi ka na yung Tuloy may pagbasa. Okay. Sabi dito, ito na kalasid, ito na yung argument. Naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa. Dali lang, yung mga audience pala natin, magandang hapon po sa mga customer po ng Kape Talakayan. Mga kumakain po, mga avid customer po ng Kape Talakayan. Sarap. Sarap po ang kain. Masarap ba? Masarap! Ayan po. Allahu Akbar. At mga gumagapang sa lupa at mga ibon sa himpapaw. Bakit tayo ni Pedro? Napangitan ito ni Pedro. Anong sabi sa kanya sa talatang 13? Tumindig ka sa kanya ang isang init. Tumindig ka, Pedro, magkatay ka at kumain. Yan. Yan. Tuloy. 14. Subalit sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman hindi ako kumakain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Dali lang. Naalala ko tuloy nakadibate kong pastor ng Baptist. Bakit kaya si Pedro nangatwiran? Kailanman hindi ako kumain ng mga unholy and kasuklam-suklam. Kasi Pedro, bago natin yung tuloy, binabati ko pala si Kasante. Yeah. Kasi nag-comment siya eh. Oo. Yan na naman ulit eh. Amin siya. Bukas daw ang kanyang rep. Ganun ba? Pwede ba kami pumunta sa iyong refrigerator? Oo. Pupunta po kami. Okay, ha? Sige. Yan. Ulitin natin. Imbita mo lang kami. Si Pedro, nangatwiran. Oo. Ano sabi niya? Sabi niya sa Kongreso, subalit sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman hindi ako kumakain ng anumang bagay na marumi at karumal-duman. Hindi ako kumakain ng marumi at karumal-duman. Sabi ni Pedro, ang tanong, ano ba si Pedro ayon sa Biblia? Apostol ni Kristo. Sinong nagturo sa kanya na hindi pagkain ng karumal-duman? Kundi si Kristo, si Jesus. Ibig sabihin, itong si Pedro, noon pa man sa pangaral ni Jesus Christ, at ayon sa Biblia, siya alagad ni Kristo, hindi siya kumakain ng baboy.
Di ba? Oo. Eh sino, kanino niya natutunan ang hindi pagkain ng baboy? Ay, ito. Noon pa man, sabi niya, hindi ako kumakain ng marumi at karumal-dumal. Kasama ron higit sa lahat, number 1, na hayop na karumal-dumal. Yung baboy. Eh, si Pedro pala, na alagad ni Kristo, hindi kumakain ng baboy. O di sino nagturo? O di si Jesus. Kaya sabi ng iba, ipinaintulot na ni Jesus ang pagkain ng baboy. Mali. Nilinis na ni. Mali. Mga pastor ng matik-matik. Mali. Wala namang. Si Pedro nga alagad ni Jesus eh. Di ba? Nakatwiran siya. Kahit kailan, hindi ako kumakain ng maruruming hayop at karumal-dumal na hayop. Bakit? Natutunan ko yan sa maestro ko. Sino? Si Jesus. Hindi to binabasa ng pastor niyo. Yes, Sa John 3:16 lang alam. Kaya nga kasi daw, tandaan natin, sa talatang 15, kaya nga sa talatang 15, muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawang pagkakataon. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Ngayon. Ito'y nangyari ng 3 ulit at ang mga bagay ay agad binatak pataas sa langit. Pero sa talatang 17, ito yung hindi binabasa. Yeah. Bakit? Puso. Hindi, Karasit. Bakit? Kasi pag binasa nila ito, ay matitiklok sila dito ng di oras. Ang matitiklok? Ano yung matitiklok? Ibig sabihin yung parang, ginamit namin sa Tagalog yung parang, gaganon ba? Gaganon ba? O sige. Oo. Sa Bulacan, matitiklok. Gaganon ha? Oo. Ayos mo yan. Yung parang Okay. mapapaluhod na sa Ayun, tao. Sige. Ano sabi dito sa talatang 17? Tuloy. Samantala, naguguluhan si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitain na kanyang nakita. Sama ka, Tuloy. Hindi siya agad-agad nagkaroon ng konklusyon. Pwede nung kumain ng baboy. Ganito ang karasit ng senaryo. Pagkaraan ng makita, gumising na siya, di ba? So, nagtanto siya, nagbulay-bulay, nagpilay-nilay. Ano nga bang ibig sabihin ng pangitain? Hindi niya sinabi sa mga alagad, pwede na kayo kumain ng baboy. Hindi, naguluhanan si Pedro. Ngayon, ano ngayon ang ibig sabihin ng pangitain? Talon tayo. Tanong tayo, alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, yung mga pastor na ginagamit ng talatang ito para patunayan pwede nang kainin ang baboy, mali ang pagkaunawa. Kaya na, hindi yan babasahin sa harapan ni Karajit, hindi yan babasahin sa harapan At natin. saka Karashid, tandaan natin, pag binalikan na ito, Karashid, sinitan ko lang ito ng konti. Para din naman to sa mga pastor. Tandaan natin mga pastor, meron kasing Karashid na dyan na rules and interpretation sa Bible. At pag sinabi talagang pangitain, ay hindi mo siya pwedeng i-interpret na literal. Okay. Yun ang lagi-lagi natin pakatandaan. Meron siya talagang sinasakatuparan. At ano yung sakatuparan? O ano yung ibig sabihin ng pangitain ni Pedro? Basahin natin sa talatang 28. Ayon sa Pax, Oo. ayon dito, ano ba sinasabi ng talata? Hindi tayo magmamatik-matik dito. Oo. Katulad ng mga pastor ng At saka Rashid, hindi tayo gumagawa ng sariling interpretation natin. Basahin natin. Basahin natin. Talatang 28. Yan. Sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi ipinapahintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga, lumapit sa hintil. Ngunit ipinapakita sa akin ng Diyos, ito na yung kanyang pangitain, na huwag kong tawagin ang isang. Dali. Baka sinabi niya, ngunit ipinapakita sa akin ng Diyos na pwede lang kumain ng uso ng baboy. Ganun ba na? Hindi po ganun eh. Pwede nang kumain ng barbecue. Hindi po ganun. Pwede nang kumain ng dinuguan. Hindi po ganun. Hindi, ano ba sinabi? Ang sabi dito, ngunit ipinapakita sa akin ng Diyos, huwag kong tawagin ang isang tao na marumi o karumal-dumal. Yan pala ang paliwanag ng talatang yan. Ayan pala ang ibig sabihin ni Pedro. Hindi pa tungkol sa hayop na karumal-dumal, kundi sa mga hindi Hudyo. Oo. Mga hintil. At saka Karashid, tandaan natin. Mga pango ang ilong. Karashid, tandaan natin. Hindi pala pang... Oo, Karashid, doon sa Mateo 7, dalawang tayo ng argument kasi ginagamit ko ito. Itong problema. Doon sa Marcos 7, kasama din doon si Pedro, doon pa lang ikinaliwanan.
kung kabilang doon sana ang baboy sa sinasabi ni Kristo pwede nang kainin, bakit kaya dito sa Gawadis, nagpakita ulit si Kristo ng pangitain na sinasabi niya pwede nang kainin ng karumal-duman. Sa makatuwid, doon sa Marcos 7, wala talaga doon nilinis. Wala. Tapos dito sa Gawadis, nilinis na. Oo. Meron paglilinis pero hindi ganun eh. Lalabas, nagkaroon ng dalawang paglilinis. Pero hindi ganun kasi, tandaan natin Karasit, doon sa Mateo, wala talagang nilinis sa Marcos 7. At gayon din naman dito sa Gawadis. At saka, kung totoong nilinis ng maestro, the Oo. master himself, Oo. si Jesus, bakit yung isang alagad niya tumutol? Nangatwira. Kasi hindi niya pa naintindihan. Sa pangitain. May mga hayop, pinapakatay sa kanya. At dali lang po, hindi ako kumakain kahit kailan ng mga maruming hayop at karumal-duman. Ibig sabihin, mula nung siya ay ginawang alagad, hanggang wala na si Kristo, Hindi siya kumakain. dala-dala niya yung turo ni Jesus na siya ay hindi kumakain ng maling. Dapat ganito yan, Karasit. Dapat ganito Ng yan. maling. Yes, Saka tama. ano pa ba? Dapat Karasit ganito yan eh. Botaniko. Sa dapat. Botaniko, Botaniko, yan. ibig sabihin kaninang baboy. Oo. Dapat sana ganito Karasit. Yung pangalawang ipinakita yung pangitain na sinasabi ng Diyos, sinasabi ng Subhanahu, Oo. sinasabi ni Kristo, magtingdad ka Pedro at kumain. Dapat sana sinabi ni Pedro, Dali lang. Panginoon, nilinis yun na sa Marcos 7. Malinis na po eh. Oo, tapos inutusan nyo na naman ulit. Alam na po namin yan. Tapos sinabi niya, o di, pangalawang paglilinis. Pangalawang paglilinis, yun ang Ngunit magiging. sa 28, Oo. malinaw kung ano yung paglilinis na tinutukoy doon. Kaya nga Karasit. Sa mga Hudyo, magrumal-dumal ang mga hintil. Oo. Ngayon, huwag nang manghusga patungkol sa mga Hintil. hintil. Pero alam mo, Oo. tutusin ito mga bagong aral na doon. Ako. Kasi si Kristo, Jesus Himself, ayaw niya sa mga hintil. Yes. Ang tingin niya sa hintil aso, ginamit natin itong talatang ito para mga tuwiran sa mga gumagamit din ng talatang ito para bulahin kayo na pwede nang kumain ng maling, ng barbecue, ng isaw na baboy, at ng kung ano-ano ba Kaya nga na Karasit. baboy. Kaya nga Karasit. Pag pinagpatuloy ko pa yung basa sa 34 at 35, ang sabi dito, nagsimulang magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tunay ngang nauunawaan ko na walang kinikilingan ang Diyos. Ibig sabihin, Kundi sa bawat bansa, ang sino mang may takot sa Kanya, gumagawa ng matuwid, ay kalugod-lugod sa Kanya. tungkol yan sa mga hintil na pwede nang ituring na mananampalataya. At saka Karasit, ito pa rin ang pangalawang tanong. Kung talagang totoong nilinis na yung sinasabi nating pagkain ng baboy o yung mga karumal-dumal sa lumang tipan, pinagamit na din nila ito para patunayan ang dugo ay pwede nang kainin, ganun din sa Marcos 7. Bakit itinagubili ng mga apostol sa Gawa 15:28 na kanyang ipinagtatagubili na huwag kayong makain? Bago mo sa inyo. Tignan nyo. This is okay. Tandaan nyo to. Mga duhat, para sa mga duhat ito. Apo, para sa mga Kung totoo, pastor, kung totoo, na ang lahat ng bagay, lahat ng pagkain ay malinis na. Hoy, Soriano, ganito sinabi ni Apo. Soriano. Sabi ni Kael, bakit ba naman lilinisin kung malinis na? Kaya nilinis, ay marumi. Kaya ang baboy, pwede nang kainin, sabi ni Kael Soriano. Etong tanong, kung ang lahat ng bagay, kung ang mga karumal-dumal na pagkain ay nilinis na, ibig sabihin, wala nang marumi. Apo. Kahit ano lang pwedeng kainin, sabi ni Soriano. Ibig sabihin, hindi ka na magkakasala sa Diyos. Hoy, bakit ito bawal? Pasa, Okay, basahin po natin ha. sabat ka, sa 28. 28, sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasalin. Maliban sa mga ito na kinakailangan na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan Ano pa? at sa lugo at sa mga binhi at sa pakikiapit. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo paalam na sa inyo. Ito lang ang pinaiiwas. Ito lang ang ipinagbabaw. Ito yung kauna-unahan. Higit sa lahat.
binili ng mga apostol. Ayon sa Biblia, Oo. na dapat gawin ng isang mananampalataya o Kristiyano, sabihin na natin, ayon sa Gawa 15:28. Ano yun? Mga hinihandog sa Diyos-Diyosan, dugo, binigli, botsa, bawal. Oh. Yung strangle, bawal. At pakikiapit. O kita mo? Kung talagang nilinis na, bakit may ganito? At saka Karashid, no? At saka Karashid, kung talagang pumilinis ang lahat ng pagkain at binigyan tayo ng pagkain, dapat pala, itinagubili na rin ng mga apostol bago silang mawala o dito pala sa aral nila. Kasi ito, yung sa Gawa 15 is about Council of Jerusalem. Dapat sana itinagubili na nila, ay, pwede na, marapat ng kumain sa aral ng dugo. Walang ganun nila. So, bawal kainin ang dugo, bawal kainin ang mga hinain sa Diyos-Diyosan. Sa makatuwid, bawal din naman kainin ang mga kaluman-luman na ano sa lupang lipan. Yan ang tagubili ng mga apostol. At pangalawa, Karashid, ako'y naniniwala, sinasabi ko dito, na merong isang partikular na hula sa Biblia. Na yung hulang ito, merong lilitaw na mga taga-saserdote na kung saan kanilang ituturo na wala ng pagkakaiba ang malinis at saka ang marumi. Ituturo nila na yung mga maruruming bagay sa lumang tipan ay pinapahintulutan ng kainin. At yung mga yaong nagtataglay ng ganung klase ng espiritu ay silang mga tunay na kalaban at kaaway ng Diyos. Batay sa Biblia. Kaya kung may ganyan kang klase ng uri ng espiritu, sa makatuwid, kaaway ka na. Bukod ko. Oo. Ayon sa Biblia. Tamang Biblia tayo. Oo. Siguro Karashid, masama natin yung talata. Ang hirap naman kasing gumagawa tayo ng parang sabi nila, kung opinion nyo lang yung mga kamusliman. Walang ganyang nakasulat. Meron pong nakasulat. Pakinggan nyo po at aking babasahin dito sa Ezekiel, Kapitulo 22, ang talatay 26. Ano sabi? Ang kanyang mga pari ay nagsisipagawa ng karasan sa aking mga aral at nilapastangan ang aking banal na bagay. Hindi nila binigyan ng pagkakaiba ang banal at ang karaniwan o kanila mang itinuro ang kaibahan ng marumi sa malinis. But we are using their own Bible against them. Opo. Sa mga talatang ito, papel pa lang na binibigay namin sa inyo. Ito po sa kapitulo na yan. Bukod dyan, siguro ito panghuli. Ano na? May pagbabanta ang Diyos ayon sa Biblia. Opo, totoo yun. Kanino? Sa mga matatakaw sa baboy. At sa matatakot sa daga. Kumakain ng baboy, particular. Ano yun? Natatawa ko kay Haile Soriano nung binasa itong talatang ito. Sabi niya, yung parurusahan dyan, yung mga sinaunang panahon ng mga Hudyo na nagsikain ng mga baboy. Pero ngayon daw hindi na gano'n. Magaling talaga kumalik ang talata si Haile. Kaya hindi harap ko sa diskusyon eh. Basahin mo. Ano nakalagay sa Isaiah? Ito mas maganda siguro, basahin mo itong Ayos na makutay ng salika. Tama. Sorry. Okay. Babasahin mo dito sa Isaías 16 ang mga talatay 16 hanggang 18. 16 hanggang 18 sapagkat sa pamamagitan ng apoy. Okay, may gagawin panusa sa pamamagitan ng apoy ay ilalapat ng Panginoon ng hahatulan sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao. Ang mga mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Silang nagpapakabanal at nagpapakalinis upang pumaroon sa mga halamanan na sumusunod na sa gitna na kumakain ng laman ng baboy. Pagkabantaan Kaya nga, Karashid. sa mga kumakain ng baboy. Oo, Kaya kaya matatakaw dyan sa barbecue. Kaya nga, Karashid, pag binasal natin ng kasuklang-suklang at ng daga, sila'y sama-samang dadating sa isang wakas, sabi ng Panginoon, tuloy sa 16, sapagkat nalalaman ko ang kanilang mga gawa at kanilang mga pag-iisip, dumarating na ang panahon upang tipunin ang lahat ng bansa at ang mga may iba't ibang wika at sila'y paroroon at makikita ang aking kaluwalhatian. Kaya mali itong si Haile Soriano. Sa Hudyo lang. Kaudyo lang daw Mali. ito, pambira naman. Kasi pag tinuloy sa 18, kasama ang lahat ng mga bansa. Babantaan ang yaong mga
kumakain ng baboy. Ang tanong ka kasi, para lang ba sa Hudyo? Ay, hindi. Nakalagay nga dyan eh. Sa lahat. Iba't ibang wika At sa lahat ng bansa. ibig sabihin sa buong mundo. Paano Hudyo lang si Kanila sa Ano po? Nakakita mo, nasingit natin siya kasi pamilyar tayo. Pamilyar po tayo sa mga aral ng lahat ng naglipan ng sekta dito At saka Rashid, sa Pilipinas. At saka Rashid, ito lang sasabihin ko, hindi naman si Kaeli ang nauna dito sa kanal dito. In fact nga, ang nauna nitong gumamit Katoliko. Oo nga, Ginagamit nito ng Katoliko. pati ito namang Baptist, ganun din. Oo. Tumboy na gina, ang tatakaw sa baboy, ganun din. Eh lahat ng kanan nila nung ganyan na pwede nang kainin ng baboy, pwede nang kainin ng dugo, eh galing sa Katoliko. May patutunayan tayo, sumubaybay lang po kayo. Patutunayan namin na diniklara ng Katoliko na okay nang kumain ng baboy. Sila po ang unang nagturo niya. Ang mga membro ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana na naitatag lang pala noong 1870. Ha? Napatunayan natin yan sa debate. So, paano ba naman? Apo, so yun lang po at Yan po, bilang huling pananalita mga kapatid na way na kinabang po kayo sa aming maliit na discussion ay kung kami mo po ay nakasakit ng inyong damdamin ay hinihiling po namin ang inyong pagpaumali. Ang aming damong pong hanganin ay maihayag po sa inyo at makarating po sa inyo ang katotohanan. Nanong po katotohanan ito hanggang sa ngayon nananatili sa panahong Kristiyano kasi panahong Kristiyano kanina ginagamit ng terminology Rashid na bawal kainin ang baboy at saka yung mga talatang ginagamit nyo mali ang inyong pagkaunawa. Salamat po ito po ng kapatid sa kami mali para si Magkagayon pa man kung ang ilang kababayan natin makaramdam ng konting guilt sa kanilang puso o masaktan man. Tama yung sinabi mo, tayo yung nagpapamanin. Pero kung yan ang magiging dahilan para magising kayo tungo sa katotohanan, ay mabuti. At yan naman po ang angat ng programang ito. Ito po sa Kapitalakayan. Tandaan po ninyo, sa usaping kung maaari na bang kainin ng baboy, okay lang kahit ang luto mo ay baboy. Baboy ang pagkaluto, basta huwag lang baboy. Di ba? O sa Kapitalakayan mo pala, napakasarap po ng mga minorito. Sinabi natin kasi yung termino okay lang kasi huwag mong hayaan na At nakatipid. talaga, meron pala tayong isang gusto kong pakilala itong ating avid customer, si Martin Caliao. Ayan po, ilang taon ka naman? 17? Kaya batang-bata po. Available po yan. Ha? Single po. Si Jingle. Yan. Kasama na rin po ako sa mga available. Okay. Sige. Kung gusto nyo, sama nyo na rin ako. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Muli, nagpapasalamat po. Ito ang inyong kapatid, si Carlos Sitindasan. Nag-iwan sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po sa inyo. Okay.